Di ba si Senator Marcoleta, alam namin ginawa mo behind the scenes, Yes. yung case build up, hindi mo naman trabaho yon. Mayaman na kayo kaya wag na kayo masyado magnakaw. And for the Halatang halata, kaya mga kababayan, mapapagalitan to si Senator Lacson kasi Alam ba ho nyo na ang utang ng Pilipinas ay 18.5 trillion na? At ang bawat Pilipino ay may utang na 164,000. dahil sanay siya boss eh. Sanay siya nagmamando, sila ni Senator Tito Soto. Hindi ko naman ikinakatawa yung pagkamatay ni Mima Alicia kasi minsan na rin neto tinira si Isko Moreno. Kasi yung mga trabaho nila, alam mo yon, trabahong pailalim. Issue na Bayan ating pagsapan. Alright, welcome back pa rin syempre dito lang sa Issue ng Bayan, ating pag-usapan Monday today. Umpisa na naman ang trabaho mga kayon. Paki-subscribe naman itong channel natin. Kung bago ka rito, bago mo nakita itong channel na to, kung di ka pa nakasubscribe, subscribe na mga kayon at pakiclick na rin yung bell icon para lagi kayong updated sa mga issue ng bayan na pinag-uusapan natin dito at binibigyan natin ng reaksyon. Dahil bawat boses ng Pilipino ay talagang mahalaga. Lalong-lalo na ngayon. Kaya umpisahan na natin to. Alan Cayetano katulad ni PRRD na mahilig mangako pero para lang sa pangangampanya. Auntie Claire, kamusta naman kayo dyan? Alam mo, kaya ka sinasabi ang pangit sa ibang bansa eh. Kaya kayo sinasabihan ng pinagmumura kayo sa ibang bansa eh. Di ba? Alam nyo, hindi ko naman ikinakatawa yung pagkamatay ni Mima Alicia kasi minsan na rin neto tinira si Isko Moreno. Kasi yung mga trabaho nila, alam mo yon, trabahong pailalim. Sino ba? Ako. Never naman ako nagmura sa mga politiko. Magmumura ako sa sitwasyon like PI ng buhay to, PI na gobyerno to, PI na Pilipinas to. Pero I don't think na magmumura ako directly sa isang politiko dahil hindi ako ganun eh. Simpleng hindi ako ganon. Nakaka-proud lang kasi maging DDS kasi alam namin sa mga sarili namin na kami hindi bayad. Totoo. Di ba? Pero syempre, meron kami mga naririnig na, sige nito, may mga bayad dyan, yung mga ganyan. Saka the way na pare-parehas tayong content creator eh. To the point na umabot ka sa ganon behavior, nasukdulan yung pagbumura mo, sasabihin mong tatay mo, karton, mumurahin mo ang vice-presidente natin. Parang, di ba, parang ang hirap gawin nun kung hindi ka nire-required na trabahuhin mo yung gano'n eh. Gets niyo ako, di ba? Gets niyo ako? Kaya ang hirap eh. Ako, okay na ako sa ganito, may views o wala. Basta nasasabi ko, nakakapag-reaction ako sa inyo on time, doon sa schedule natin. Okay na ako doon. Minsan may nagpapadala sa akin GCash, merong nagpapadala sa akin, nagko-comment sa akin ng yung chat, yung super chat. Okay na ako doon. Okay na ako doon mga kayon. Kung babayaran ako sa kabila para mag-vlog, hindi ko rin kaya eh. Hindi ko rin kaya. Alam niyo kung bakit? Dahil titingnan nyo, marami naman akong channel na backup channel dyan kung makikita nyo. At may mga views din naman yon. Diba? Ang mahirap eh. Mahirap yon. Mahirap. Mahirap maraming kaaway na to the point na bariling ka sa ulo, pagbaba mo ng sasakyan. Ano yun eh? It's either galit na galit yun, o may galit sa kanya na matindi, o tinrabaho talaga siya. Yun lang yun. Okay, kahapon may rally sa Liwasan Bonifacio sa Maynila. Ito yung mga kaganapan. Pakita ko sa inyo. Tingnan nyo kung gaano kadami. Di ba? Puro kayo busog pero lahat kami ay lubog. Grabe, di ba? Ayan, no? Di ba? Ganon kadami yung bumisita kahapon. Merong mga video dyan. I'm sure nagsisirculate na yan sa social media. Alam nyo, pag nagtuloy-tuloy ito, ayun, mararamdaman na tayo sa wakas. Di ba? Dahil para doon sa mga hindi pa naniniwala, ewan ko, ang dami din eh. Alam nyo, nakakalungkot lang, no? Sa social media, especially sa Facebook, makikita mo, mararamdaman mo, wala ka man ebidensya, mararamdaman mo kung sino yung mga troll, kung paano sila trumabaho to the point na talagang sobrang build-up yung binibuild up nila, na parang hindi na to, parang hindi na to, hindi na to simpleng pag-idolize lang sa isang politiko, parang maramang trabaho na.
So pagka tinrabaho na, definitely, malamang may nakukuha sila. Kasi wala naman tatrabaho ng ganun na OA eh. Biri mo, magmumura ka, mumurahin mo. Di ba? May mga chismis na parang bayaran kita ng ganito, 6 digit, murahin mo lang si politiko A, murahin mo lang si politiko B. Sa amin, nagkalat din yan. At masasabi kong hindi malayo, nakakarating din sa amin yung mga ganyang balita. At hindi ko masasabi kong hindi imposible. Talagang nangyayari yung ganyan sa amin. Di ba? Panoorin natin to. Okay lang, maraming salamat sa pagpunta ngayon, itong gabi ito, sa pagtindig at sa pakikisama sa nangyayari sa ating bansa. Mahalaga ho na bawat Pilipino ay tumatayo, nagsasalita, dahil ang kinabukasan ho natin, hindi na ho siguro ang henerasyon ko, pero yung mga anak at apo ninyo ay napakahalagang paglaban natin ang kanilang kinabukasan. Wala ho ito sa leader. Nasa sa atin ho dahil tayo ang nagbigay ng mandato sa lahat ng nahalal. Exactly. At yung lahat na nahalal, hindi makapagsalita dahil lahat sa kanila nagbenepisyo. Ang hindi lamang nagbebenepisyo tayong mga Pilipino. Kaya napakalaki ho ng pasasalamat namin, lalo na ng mga organizers, na kayo ay pumunta dito, na tayo ay nagkita-kita, at tayo ay naihaing natin ang ating kalooban. Alam ba ho nyo na ang utang ng Pilipinas ay 18.5 trillion na? At ang bawat Pilipino ay may utang na 164,000. Yan ho mga buntis na hindi pa nanganganak, may utang ng inyong anak. At ang bawat pamilyang Pilipino ay may utang na 674,750. Ang laki ho, no? Grabe, di Pero ba? ang pagbabayad ng VAT, tayo rin ho yun. Tama ho? Pag tayo ay bumili, may VAT. Pag tayo ay nagbayad ng elektrisidad, may VAT. Pag tayo ay online, gusto na rin nilang ilagyan ng VAT. Okay? Ba't ganon, sabi ni Sir? Tama ho yun. Kaya kailangan ang gobyerno ay maging responsable at accountable sa taong bayan. Ngayon, sana ho, pagdating sa 2028, maghalal tayo ng bagong muka. Yung kayang ipaglaban tayo, yung hindi magnanakaw, at hindi magkukubli sa responsibilidad nila na magkaroon ng maayos na flood control dito sa ating bayan. So, hindi na ho ako magpapakahaba, labanan po natin ang korupsyon. Yes. Wag naman yan, sir. Baka lahat tayo mahuli, no? So bagay, hindi nila kaya ilagay lahat ng taong ito sa kulungan, no? Oo, no? So, patuloy po natin paglaban. Alam ko po na napakahirap. Alam ko po na marami na sa kasamahan namin ang nakulong. Yes. Pero ngayong gabi, sabi ko kay Cathy, sige na nga, magsasalita ako. Ayokong umakyat sa entablado dahil hindi naman ho ako politika at hindi naman ako tumatakbo. Pero kung ang rason sa pag-akyat ko sa entablado ay dahil sa pagmamahal ng ating bansa, aakyat po ako. Dahil yan na rin po ang sinusukli ko sa inyong pagpunta dito, sa inyong pagtayo, at sa inyong pagbigkas ng unang yung gustong sabihin sa ating gobyerno. Wag ho muna sugod, no? Sa July 27 ho, magkakaroon ng State of the Nation Address. Yan. Panglima. Ha? Naalala nyo ang sinabi niya, mahiya naman kayo. 1 taon na ho, hindi ho nahihiya ang ating nahalal. So, ano ang ating mensahe? Mahiya kayo! Mahiya kayo! Mahiya kayo! Marami pong salamat sa inyong lahat at mahalin natin ang Pilipinas. Okay, reaction na natin. Actually, totoo naman eh. Panglimang SONA, pero parang hindi ramdam. Diba? Hindi ramdam. Ang nakakaramdam lang yung mga binayaran na content creator. Pero alam nyo, kung ang kapalit nun, hindi ka masaya. I mean, hindi na lagi kang aligaga kasi may sumusunod sa'yo na o kaya paranoid ka na sinusundan ako nito, yung mga ganun. Puta, wag na lang. Walang peace of mind. Kahit na marami, kahit bayaran ka ng 6-digit monthly, parang murahin lang, sige na to. Puta, parang wag na. Kaya ko namang kitain nyo sa decenteng paraan. Diba? Kaya naman natin yun kung magsusumikap tayo. Kahit sino sa atin, kung magsusumikap, kaya naman natin yun eh. Hindi lang ganun kabilis. Pero alam natin sa sarili natin na kaya natin. Unlike lang ganun kabilis, pero paranoid ka na lang, o kaya parang wala kang peace of mind. Ayun, di ba? Gaya nun.
Yung nagtumba kay Mima Alicia, galit na galit yun. Biro mo, barilin. Di ba? Pati yung partner, binaril. Anong nag-udyok, di ba? Tapos ngayon, nililink sa mga DDS. Di ba? Nakakalungkot na ganito na yung nangyayari sa Pilipinas. Pero, ang galing lang ng estratehiya nila eh, di ba? Kaya kinulong nila si Marcoleta, si Bato, may arrest warrant yan, kaya hindi makasipot. Si Jinggoy, kinulong. Si Mike Defensor, kinulong. Lahat puro doon sa kalaban nila. Hindi man lang nagkulong ng kakampi nila, nang sa ganun, hindi halata. Di ba? Eh, nangyayari. Paano masasabing patas yung ganun? Yun na lang sa inconfidential funds ni BP Inday Sara. Oy, bakit siya lang? O ngayon, hindi na nga nila binibigyan ng pansin yung confidential funds. Ando doon na sila sa grave threats eh. Di ba? Sa grave threat. Doon na sila nakafocus ngayon. Tapos ngayon, gusto nilang buksan yung BIR box ni BP Inday para makakuha sila ng information ng bala para maibala kay BP Inday. Kasi parang naman nalalabuan na eh. Hindi na sila doon sa confidential funds kasi parang wala na nangyayari. Doon na sila sa grave threats nakafocus. Di ba? Pero ang tanong kasi dyan, wala naman talagang nangyari eh. Di ba? Wala naman. Especially yung flood control. Di ba? Ano nangyari sa flood control? Wala. Sa totoo lang, ayaw na din nila imbestigahan. Nagsasalita pa sila na wag maging atat si Senator Peter Cayetano about sa flood control issue. Puta, hindi lang si Peter Cayetano yung sabik lahat ng Pilipino dahil tinatarantado nyo lang kami. Di ba? I'm sorry for the word, Pero parang, ano na nangyari? Ginagawa nyo naman kaming tanga kayo. Diba? Sa 2028, mga kayo, kung tumakbo man itong si Kiko Barsaga, iboto natin. Si Luis Tro, paano ito? Yung lalaki, alak ni Loren Legarda. Si Leviste. Kung tatakbo man sila sa senador, aakyat man sila ng posisyon. Sana iboto natin. Pagod na tayo doon sa mga di ba? Tingnan nyo kung magkano utang ng mga ng taong bayan, pati yung anak mo na hindi pa nanganganak, hindi pa naisisilang, may utang na. Tayo rin ang magbabayad nun eh. Di ba? Sana naman bago tayo mawala sa mundo, sana makatikim man lang tayo kahit konting ginhawa bilang Pilipino. At alam natin kahit paano na kaya natin sandalan yung Pilipinas, yung gobyerno para sa mga bawat hamon ng buhay natin. Di ba? Ito, Kiko Barsaga. Kung po tayo sa Liwasang Bonifacio, bakit po tayo nakikisa sa People's Indignation Rally ng UPI? Kasi sobrang corrupt na yung Philippine government ngayon. We are facing one of the worst we were facing one of the worst Philippine economies that we have ever seen. At nakatutok pa rin sila sa impeachment. Ang taas na ng krimen ngayon, we have horrible crime rates now, araw-araw na may patayan, and we need to focus on these issues instead of the impeachment issue. Sir, sa tingin po ninyo, kapag hindi po pakikinggan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. itong panawagan ng ating mga kababayan, ano po kaya ang magiging kahinatnan ng ating bansa ngayon? Well, dati pa niya ito hindi pinapakinggan. So we cannot expect any change within the Philippine government, but we're here to show the people that there's still a bright future waiting for our country in 2028. Are you supporting the call of PBBM's resignation? Yes, I've always stated that will be for the best of our nation. Vice President Sara Duterte is much more qualified, much more capable. Yes! Totoo. Ano lang po panawagan po natin sa pamahalaan muna? Anong panawagan natin sa Marcos administration sa gitna po ng nangyayari po ngayon sa ating bansa? Mayaman na kayo, kaya wag na kayo masyado magnakaw. And for the Filipino people? I hope everyone has a good day. I hope everyone has a great day. God bless. And I know that we're facing hard times now, especially ngayon na tatas na ulit yung gas next week. Yes. At sobrang dami ng mga issues ngayon, especially relating to crime and the impeachment issues. But hopefully, a new dawn will rise upon our country in 2028. That's what we're all hoping for. Alam nyo, ganito. Kita nyo, ang dami na yung crime. Tapos sasabihin nila, mababa yung crime. Katarantaduhan, di ba? Oh. Thanks dun. Alam mo, ang kagandahan doon sa mga bawat Pilipino nagbibideo, whether they intended to do that to monetize or para maging aware lang yung Pilipino. Thanks to all of Filipinos out there na nagbibideo at nalalaman natin yung krimen na hindi bumaba. Di ba?
yung sinaksak, yung mga CCTV footages, yung sinaksak, yung baril. So, dahil yung kriminalidad, paano natin masasabi bumababa kung gano'n yung laman ng balita sa pang-araw-araw? Di ba? Taong bayan yung unang makakaramdam kung may nagbago man o hindi. As of today, wala eh. Wala akong nakikita eh. Di ba? Kasi unsafe lumabas. Di ba? May motor ako. Minsan umuwi ako ng gabi. Dati. Pero ngayon, hindi ko na ginagawa talaga. Mahirap isakripisyo yun. Mahirap isakripisyo unless kailangan mo. Pero kung hindi mo kailangan lumabas, huwag ka na lang lumabas. Mas safe sa bahay. Minsan nga sa bahay hindi pa rin safe eh. Pero at least, mas malaki yung chance mo pag nasa bahay ka kaysa doon sa na nasa labas ka. Dahil hindi mo alam kung sino matche-champion sa atin ng mga masasamang loob na to eh. Di ba? Kaya kung si Kiko Barsaga at itong si Levice tatakbo, number 1 ako boboto rito bilang pagkasenador. Sana sa 2028, bagong muka. Yung mga bata naman, baka dito tumama na si Jose Rizal na ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Sana sa dalawang to. O kung sino pa yung mapupusuan natin ng mga bata-bata na hindi pa kurakot yung isipan, hindi pa nalalamon ng sistema, at alam naman natin na may tapang na labanan at hindi umadap sa mga sistema, sa mga lumang sistema. Sana ito na tong dalawang to. 'Di ba? Kasi talagang pagod na yung Pinoy eh. Puro corrupt na lang talaga. Pagka hindi ka naniniwala sa nawawalang corrupt sa Pilipinas, puta para ewan ko na lang. Sobrang obvious na yan. Sila na lang yumaman. May mga exit plan nga eh. Manood kayo sa YouTube, huwag kayo puro Facebook. Manood kayo sa YouTube, makibalita kayo. Tingnan nyo kung ano yung mga exit plan nila. Mansyon sa ibang bansa. Mansyon sa ibang bansa na kahit ordinaryong Pilipino, hindi kayang pangarapin yung ganun. Wait, kaya mong pangarapin, pero baka hindi mo kayang tupdin. Di ba? Kasi pera natin yung pinambili nila ron eh. Di ba? Tayo, habang buhay ka na magtatrabaho, baka ni bahay, o sabihin na natin, sige, bahay, makabili ka, pero hindi mansion. Sakto lang. May sasakyan ka para doon sa mga middle upper class. May sasakyan ka, may bahay ka. Paano yung mga nasa mababa? Halos imposible na yun. Baka kahit sa pangarap, panggihan pa sila eh. Pero doon sa mga politiko na nagnakaw na may mga mansyon sa ibang bansa, na pagka naagrabyado sila rito, nadihado sila rito, tatakbo sila doon at doon sila mamumuhay at doon libreng-libre sila. O sa paano tayo? So ninakaw lang nila yung pera natin, hinayaan lang natin sila mamuhay ng maayos sa ibang bansa. Di ba? Papasukin natin, Alan Cayetano. Kasi tatlong ay ang pag-uusapan natin ngayon eh. Integrity, yung pong sinabi ni Senator Chief Persecutor Lacson. Yung pong isda, kasi ang isda po sa bibig nahuhuli. At pangatlo po, yung impeachment. No? I just want to repeat yung sinabi ko kanina, but this time around, instead of addressing myself to the teenagers and young men and women of our country, sa young parents naman, di ba? Sa mga nanay at tatay na may mga batang anak. You may agree or disagree with many of our political stands sa mga issue, but napaka-importante po na we all agree that this is for their future. Aryum, magandang hapon sa iyo, Pepito Reyes, Gaymar Mantos Delfino, Aris Pahe, Lily Calabayo, Nance Estoso, shout out sa inyo. Inday, Gahud, yan. Dom Billy, Bondik, yan. Magandang hapon po sa inyong sa inyong lahat. Sorry po, may konting ahem. So let's start po with integrity. Can we all agree po that whatever we do becomes a habit? Then when it becomes a habit, it becomes part of our value system, then it becomes our character, then it becomes our identity. Diba? So for example, every single thing Juan de la Cruz does, may ninanakaw o may pinipitik or may dinadaya. Yes. Cheating, stealing, and lying. So for example, pag breakfast, hindi po nakatingin yung tao sa kalenderya, kumuha ng extra rice o kumuha ng isang pritong itlog pa, hindi binayaran. Pagdating sa opisina, late, 10 o'clock, pero nilagay doon sa time card, 8 o'clock o 9 o'clock. Pagkatapos, hindi pa umuwi kagad sa asawa, dumaan muna sa club, nag-inom-inom, nag-mouthwash pagkatapos, nung tinanong ng asawa saan galing, sa opisina. Yun pala ang pangalan ng bar ay opisina. So yung cheating, stealing, lying, nagiging habit, Yes! nagiging character, alam ng mga barkada niya. So nagiging identity niya yon. So ganun din sa isang bansa. Ang gusto po nating identity is yung Pearl of the Orient. Kasi nga po, maganda, natural,
ah, precious yung pearl. Of course, para sa mga kapwa Kristiyano, karangalan natin sabihin the only Christian country in Southeast Asia. Excuse me. Pero ganun din po sa kabaliktaran, di ba? Kung sasabihin natin we're a Christian nation or sa mga kapatid natin Muslim, nasasabihin Muslim Pilipino, and then panay skandalo na daan bilyong piso, Yes. nagiging part ng identity. Yes. Kaya maraming OFW na pumapalag pagka ganyang kalalaki yung pagnanakaw kasi nababalita sa ibang bansa, naaalas ka or na I-insulto. how do I put it, di ba? Yung parang nababansagan tayong mga Pilipino. Yes. So believe me, Senator Panfilo Lacson, I understand when you say you're hurting because of your integrity. Hmm. But hindi po ako nag-umpisa nito. Issue lang po yung Senator Marcoleta. Yes. Hindi nga po ako active sa hearing na yan. Nakatutok ako bilang minority leader sa ibang mga bagay. Si Senator Marcoleta, whether when we were in the majority at si Senator Chis Escudero ang Senate President, and when we were in the minority, si Senator Dante Marcoleta po nakatutok dyan. Mga debate, bend the law, restitution, meron bang mastermind o hindi, debate lang yan pinersonal mo. Pinersonal mo rin si Senator Marcoleta. Exactly. Kasama kayo pare-pareho sa case build-up, kinutya mo pa, tapos pati nung kinulong, kasi kung naka-wheelchair, hindi mo naman alam yung kalagayan ng, ng tao. So, yung question ko, bakit abruptly tumigil yung hearing and then bakit magkabila na yung sinasabi ng, magkaiba na ang sinasabi ng ombudsman na may mastermind at yung sinasabi mo na hindi. And then bakit may mga tinitignan, may tinititigan at merong hindi tinitignan at all. So, pasok ngayon, kine-question ko daw integrity niya. 2 weeks na yung impeachment, I'm just doing my job doon. Biglang titirada yung NBI tungkol sa Southeast Asian Games that we're very proud of. The whole nation is proud of. Ilang beses na naimbestigahan, wala kaming tinatago dyan, we're proud of it. Sasawsaw ka, tapos when I talk about the flood control na dapat nag-inhibit na yung bata mo, si Senator Erwin Tulfo, pero siya pa rin ang nagsasalita. Una, sabi niya, hanggang dyan na lang ba tayo, paikot-ikot na. Gusto siya kasing ikulong Di ba? Gustong ikulong din to si Peter Cayetano. Talagang babawasan lahat. Maniwala kayo, di ba? Tapos sabi niya, wala daw member ang minority. Hindi naman siya minority at minority leader ako Kung tinanong niya, dinag-hearing na, wala daw kwarto. O hindi daw pwede yung session hall kasi may impeachment. Monday to Wednesday lang yung impeachment Or hinihintay niyo muna makulong lahat ng witness para wala rin mag-witness. Or kinakausap pa ba yung ibang mga witness? Kasi nga, yun yung tulig sa ako na bakit parang may pasahan ng bola si Senator Lacson at yung sa administrasyon kung kanino itututok yung investigasyon. So, integrity is very important. So, why not give integrity sa investigation natin sa flood control and sa lahat ng malalaking corruption issues para nga manumbalik yung pride ng ating bansa. Correct. Na good governance, rule of law. Ngayon kasi tayo bad governance, bend the law. Tapos takpan na lang sa maraming ayuda para wala Yes. na lang magtanong. Yes. Tapos pagka may nagtanong, ikulong na lang yan. Yes, correct. Ganun na yung sistema Di ba? Bubulaging tayo sa ayuda Yung ayuda na yung pera din naman natin, tapos tanggap kayo ng tanggap. Well, hindi ko naman sinasabi wag niyong tanggapin. Pero kung ayuda lang din, siyempre tatanggapin. Kahit ako, tatanggapin ko yan. Pero dapat mas wise tayo. Di ba? Kasi nangyayari, pinantatapal, pinambaban-aid nila yung ayuda para malihis Tingnan nyo naman, sobrang agrabyado. Ewan ko kung hindi nyo pa rin nagegesto, sobrang logical. Jinggoy, Robin Padilla, Bato, Marcoleta, ngayon Peter Cayetano. Lahat puro sa kabilang side. Lahat kalaban nila. Di ba? Maano pa namang sa inyo, ni isa sa inyo, nagbawas kayo, nagkulong kayo, nagkaso kayo para hindi masyadong halata. Puta, ngayon talagang ginagawa tayong tanga na kahit alata, hindi pa rin nila ipapahalata, pipilit pa rin nila. Di ba? Yun po yung inaangal namin, yung sistema at nangyayari. So, ba't ko sinabing sa bibig na huhuli? Ano po sinabi ni Senator Lacson? Sabi niya, may ghost project daw sa Taguig. Ang ombudsman po may interview sa isang dating vlogger na po ngayon, dating journalist, pero actually PR yon. Sinabi na nila last year pa, tinitingnan ng Taguig, wala po silang nakita. May alam din po akong, excuse me, law enforcement agency. Tumingin na, walang nakita. Of course, we do our due diligence, di ba? Ako mismo, pati opisina. Nung pumutok yung mga skandalo, kasi periodic naman yan, tinitingnan lahat ng project. Pero, and every year, kasi nga tinitingnan ko anong hindi pa tapos para mapondohan. Pero pinatignan namin lahat kung ano may problema, anong hindi ano yung na-late. Wala pong ghost. Excuse me. Wala pong ghost project sa Taguig. At kung may mapapakita po kayo,
mananagot. Pero nung sinundan po namin yung JA at sinundan po namin yung mga pondo ng gobyerno, nandun po yung mga project, no? Yung mga kababayan, para lang malinaw ha, yung ghost, nabayaran na, walang nagawa. Yun po yung ghost ha, para malinaw ha. Kasi po, may iba-ibang kategory ng anomalya. Yes. Pero doon lang tayo sa ghost. Kaya ano suggestion ko, on the record yan sa DPWH kay Secretary Vince Dizon, utusan lahat ng district engineer at kung pwede pati LGU, kunan ng picture. Last year pa to. Para pag wala talaga, ghost yun, 1 year na eh. Sabi nga ni Manong Chavit Singson, di ba, nasa Ilocos daw meron. Oh, pero ang tinitingnan, ang sinabi kay Senator Lacson sa Ilocos, ang tinitingnan ni Senator Lacson, Taguig. So makikita nyo po sa bibig na huhuli. At saka, hindi po hindi po biglang nag-fall in his lap. 20 years na po kasi kami niyan na nagla-lunch together, halos may grupo kami. Nandun din sila former Secretary Llamas, mga dati namin kakampi sa politika. And nagkakakwentuhan kami ni Senping niyan, at saka pag sinasabi niya para anomalya, nagkikwento din ako na heartbreaking pag may tinatanggal ka, pag may tinatalikuran ka, lalo kung napakalapit sa iyo. Pero kung masama ang ginawa o masama ang hangarin, kailangan ilayo, pati sa politika. And syempre sa amin, hindi lang yung legal, pati yung moral. So kilala niya yung mga yan. So yun ang kinakausap niya ngayon. So yung mga kinokondemn niya dati, yun ang kinakausap niya. Pero kinausap na niya eh, kaya nga may sinasabi siyang alam na eh. Diba? Kaya sinasabi niya direct, indirect. Ang tanong, legal din ba yung iba niyang ginagawa? Kasi nga, katulad sa AMLA, dapat yan confidential. Hindi dapat nire-reveal yan sa mga tao. Kahit senador ka, kahit chairman ka ng Blue Ribbon Committee. So, kung interesado ka talaga sa flood control, Senator Lacson. Panglito ang pangalan mo eh, pero nililito mo lang mga tao eh. So, Senator Panglito Lacson. Di ba nasa TV madalas si Mayor Joy nung pumutok to na hindi man lang nagko-coordinate sa engineering ng Quezon City. Alam nyo, gusto tanggalin to si Cayetano eh, para hindi makapag-cross-examine sa mga witnesses eh. Feeling ko, ihahabol nila yan. Di ba? Kasi ang galing ni Peter eh. Di ba? Kaya niyang bukuhin eh. So, pwede sila magtanong, mga senator judges eh. Yeah, so, babawasan. Can you just imagine kung nandoon si Marcoleta at nagko-cross-examine siya? Ano magiging laban? Di ba ang ganda? Di ba? O nawala si Marcoleta. O hindi siya hindi makalaban eh. Hindi makapagtanong, hindi makapag-cross-examine. Ngayon si Peter Cayetano. 'Di ba? Sinong next? 'Di ba? Lahat ng mga magagaling tatanggalin. Lahat ng mga umiepal, lahat ng nagtatanong, sila yung ikukulong. Pagka sa kabila ka, magaling ka masyado ikukulong ka, kakasuhan ka, hahalongkatin kahit yung mga tapos na, hahalongkatin yung mga pas mo, lahat hahalongkat sila ng basura. Ganon yung klaseng laban ang gusto nila. Dahil sobrang agrabyado na sila. Sa bagay nating tulos eh. Kung mag-re-elect man yan sa 2028, Comelec na lang magpapanalo sa kanila. Pero ang taong bayan, sigurado ko, hindi sila iboboto. Alam na natin eh. Di ba? Kaya kami nandirito, sa 2027, maghuhugas kamay yan, magki-cleansing yung mga yan, pero i-remind sa inyo kung ano yung mga nagawa niyang mga yan para hindi natin makalimutan. Kasi baka tumatok sa bahay nyo eh. Pumatok sa bahay nyo, maghugas ng puwet nyo, maghugas ng pinggan nyo, hugasan yung paa nyo, magpakung humble kunyari, pero pagka ibinoto, nanalo, yun, demonyo na ulit. Kaya kung tatakbo si Kiko, boto nyo. Kung tatakbo si Leviste, iboto nyo para sa Senado. Yan ang iboto natin. Di ba? Di ba si Secretary Vince Dizon mismo, sinamahan mismo si Mayor Isko, may flood control problem dun sa Manila. O ba't hindi mo patawag isa-isa yon? Nakatingin ka sa Taguig, bakit? So, dun sa pangatlo natin topic, impeachment. Boto kasi sa impeachment laban kay Vice President Sara ang talagang pinagkakaabalan mo. Halatang halata. Kaya mga kababayan, mapapagalitan to si Senator Lacson kasi ang strategy, ipunin muna lahat ng tingin nilang hawak nilang dumi, ika nga, para before the botohan gamitin. Kaya lang, hindi makapagpigil dahil inis na to si Senator Lacson dahil sanay siya boss eh. Sanay siya nagmamando, sila ni Senator Tito Soto. Ang problema nga natanggal, tapos hindi rin binalik sa kanya committee, tapos ngayon, syempre ang nasusunod sa Senate, si Senator Win Gatchalian at si Senator Chis Escudero dahil impeachment eh. So, nahihirapan siya. Tapos, proxy niya sana si Senator Erwin, kaya pinagsasalita niya. Ang problema, syempre, natamaan din yung moral ascendancy ni Senator Erwin kasi nalalaman din yung mga connection niya dyan, di ba? So, nung una, Senator Panglito Lacson was targeting Senator Erwin. Kaya nga yung contractor, di ba, sa opisina niya, sa Senate, may ebidensya daw siya. Senator na, sa iba naman nanggaling to, yung
sinabi Senator na may party list, na may mga problema din yung mga kontrata and everything. Pero nung naging bata na niya at nauutusan na niya, kampi-kampi na, di ba? So, nung May 11 na pumayag ako sa grupo na ako ang kandidato ng Senate President, we were really hoping na priority yung moral recovery natin, economic recovery natin, a fair impeachment, tapos finding a way forward with the administration kung paano ayusin tong flood control problem, yung repentance, reform, accountability. Ang problema, hindi papayag si Senator Lacson na hindi siya boss. So, ulitin ko po, dalawa po kasi yung ghost, di ba? Ang ghost is project, at saka ghost po is people, di ba? Yung sa Pinoy ba, marami pa rin maniniwala na pagka mali yung pagkamatay, may multo, may ghost. So, wala pong ghost sa amin, ghost po na ghost project. At kung sasabihin niya ghost ng Kuratong Baleleng, and with all due respect kasi napakalapit ko rin sa pamilya po ng Dacer, sa Dacer Corbito double murder, yung ghost nun na hinohunt pa rin kung sino yung tunay na nagpatay at yung mga mastermind nun, wala po sa Taguig yun, Senator Lacson. Hanapin mo kung nasan yung mga ghost na yon, di ba? Ang hilig mo kasi mag-smuggle ng mga issues na wala namang kilalaman sa pinag-uusapan eh. Pinag-uusapan impeachment. Biglang may investigasyon ng NBI, sasawsaw ka. Then ismasmuggle mo yung issue ng Taguig. You want to cement kasi all these issues na para ikaw lang ang bida. Hindi naman po ako nakikibida eh. 'Di ba si Senator Marcoleta, alam namin ginawa mo behind the scenes, Yes. yung case build up, hindi mo naman trabaho 'yon. Eh tayo matagal tayo magkasama, kilala ko rin naman yung mga nagbibigay sa iyo pag eleksyon eh. Hindi mo naman dineclare, 'di ba? O so plunder din ba 'yon? Or ang sagot mo pareho kay Senator Marcoleta. Ginamit mo naman 'yon. O 'di ba ginamit mo naman 'yon. Hindi mo namang binulsa. Kaya nga sinasabi nung mga lawyers, 90% to 100% makukulong kung yung doktrina kay Marcoleta ay gagamitin sa Plunder sa issue. lahat, di ba? So guys, integrity napaka-importante. Pero still, nakulong pa rin nila si Marcoleta. Di ba? Kaya nga sabi ko ewan ko ba, yung mga viewers sa kabila, yung mga vloggers, yung mga content creator, yung mga pananaw ando doon sa kabila, anong logic ninyo? Bakit hindi nyo nakita na dapat pantay-pantay, na dapat objective, hindi selective justice? Bakit tumantuwa kayo na nakulong si Marcoleta dahil tumanggap siya ng donasyon? Well, in fact, lahat naman ng politiko, politika, tumatanggap ng donasyon, mapa-private man. Di ba? Bakit yun wala safe gaya na sinasabi ni Peter Cayetano na nakatanggap din naman si Pampilo Lacson ng mga donasyon, bakit hindi niya dineclare o hindi naman siya nakasuhan? Bakit si Marcoleta lang? Kung susunod din yung doktrina ni yung kay Marcoleta, nangyari kay Marcoleta, di sana lahat kayo, 90%. Di ba? Lahat kayo, baka makulong. Walang matitira, sabi ko sa inyo eh. Bakit ganon? Di ba? Sobrang obvious mga kayo na huwag tayong papayag. Huwag tayong papayag na parang selective ang magik ng nangyayari, na parang pinipili na lang kung sino yung maingay, kung sino yung laban sa kabila, laban sa kanila, uungkatin nila, i-build up nila yung kaso, tapos ikukulong nila. Di ba? Huwag tayong papayag na ganon mga kayon dahil tayo ang kawawa. Hindi naman sila eh. Nga, pumapalag yan eh. Pero ang kawawa tayo pa din eh. Di ba? Wala naman nangyayari. Mataas pa rin ang gasolina. Di ba? Pinapaikot-ikot lang nila tayo. Sila lang yung mayaman, sila lang yung maraos, yung mahihirap, lalong umihirap. Hindi na babangon yun. Di ba? Swerte mo lang kung pinanganak kang middle class, may pera kayo, may pera magulang mo, may negosyo ka, may kaya ka. Paano yung mga nasa baba? Huwag na natin pansinin. Kasi hindi naman tayo yon. Hindi pa pwede yun. Di ba? Dapat kahit paano, sabay-sabay tayong aangat. Hindi man lahat pantay-pantay sa taas. Well, at least hindi naman lahat kailangan maiwan dahil wala tayong pakialam. Di ba? Na hayaan natin, tamad, hayaan mo. Hindi ganun. Di ba? Paano kung tayo yun? Di ba? I mean, hindi ko naman sinasabing ilahin natin yung mga mahihirap, yung mga adik, ilahin natin. Pero putya, dapat yung serbisyo ng gobyerno natin, hindi ba dapat para sa lahat? Hindi ba porket nakakaraos ka, yung serbisyo sa'yo ng gobyerno, iba, tapos yung serbisyo sa mga mahihirap, iba rin? Di ba dapat pantay? Kasi yan ang sandalan natin. Kaya nga tayo may gobyerno eh. Parte tayo ng gobyerno, ikaw, ako, sila, tayo, lahat tayo parte. Hindi mabubuo yung gobyerno ng Pilipinas kung walang tayo. Di ba? Mga kayon, maraming salamat sa pakikinig. Jomalon TV, Issue ng Bayan, ating pag-usapan.